Hello Philippines! Nag-ihaw pala kami ng baboy. I-donate ni Mama, pasalamat niya sa Panginoon sa pamagitan ng debosyon Sagrada Familia, which is ang aming family, dito rin nagdebosyon. Proven and tested na yun na namo na every time may oras at panahon kami para sa Dios. Every time nga mo share sa miga may grasya para sa Ginoo gawaing maka Dios. Every time sad nga kami mga yugtabang sa Ginoo, agad-agad kanunay sad mi gitagaan yag favor. Tinuod yun ang giingon sa balang kasulatan nga kung mohatag sa tagpanahon sa Ginoo, dili gid pud ang Ginoo magdinalo sa atoa kung kita na po'y mga yug pabor nga tabang ngadto niya. So, sa reliyong Katoliko kahapon, sa lalaing mga pundok, debosyon, gisaulog ang alaw na tawhan ni Mama Maria Beren Santissima nga nahimong inahan sa atong Hesukristo. So, sa aming devotion, Sagrada Familia, amo pong giselebrate ang birthday ni Mama Maria kahapon dito sa aming retreat house sa Dinuman. Mao din ni amo activities kagahapon, no? Nagmanyanita mi at bandang 9 AM. Nagkaroon rin kami ng prayer meeting, isip, pagdayeg, paghimaya, pagpasalamat, pahinungod para sa ating mahal na ina na si Mama Maria. So as you can see with our team devotion, Sagrada Familia, every time nga naami ani mga buhat nga pangbalaan, gawaing maka Dios, dili ta kakita dinhi nga naibabahing mag-shirt ug magpantalon. Kinahanglan ang tanan nga gihimo tang babae sa Ginoo, babae usab kita pagatan-awon kay buhat man kini nga pangbalaan. Dayon ang tanan magpandong sa ulo tungod kay naa man na sa Korinto 11 nga ang babae kinahanglan magpandong sa iyang ulo panahon sa pagsimba or naa sa mga butang nga balaan, isip simbolo nga kita ubos ra gayud sa gahom sa atong Ginoo. So proud kong miingon nga ang aming devotion ginasangyaw gina namo, gina-apply gina namo tud kay mo gini husto at dapat gawin kay dili man tanang Katoliko nagtuman gayud niini na ipipila nagbuhat na apoy uban wala. Sadto sila nga daghan karong mga non-believers that they're not believing talaga na si Mama Mary is na power nga makahelp natong mga buhi. Igsuon dili ba mahitabo nga matawo si Jesus kung walay inahan. Buhing kamatuoran ni Ana mabasa nato sa Mateo 1 gikan 18 to 25 nga diin ang usa ka anghel nagpasidaan kang Maria nga siya magmapdos ug hinganlan kinig Jesus. Apan nitubag si Mama Maria nga unsaon niya pagkaburos nga siya virgin nga ulay man. Nitubag ang mga anghel nga mukonsadra kanimo ang gahom sa Espiritu Santo. Munang kaming reliyong Katoliko pinagdiwang, pinahalagahan, nirespeto ug gipasidunggan namo si Mama Maria isip pasalamat usab nga siya ni sanong iyang gitubag ang tawag sa Ginoo nga siya mahimong usa ka inahan ni Hesukristo nga atong Dios. Tungod kay wala sad niya kini dawata, walay mahitabo nga dunay Ginoong Hesukristo nga atong manuluwas nga nahimong tawo pinaagi kaniya. Nagkaroon rin kami ng Bible sharing ug ang bawat member or bisita na dumalo sa mong selebrasyon gitagaan na mo higayon nga mo share sa atubangan, mo testimony kung unsa pud ang naangkon nilang kausaban sa ilang kinabuhi. Bawat sa kanila nagsi-share kung paano sila tinulungan nga na-meet nila ni mong devotion kung paano sila nabago sa tulong ng ating Diyos sa pamagitan lang po ng aming debosyon. So pasalamat sad mi sa Ginoo nga sa gidugayon ini mong debosyon na nibarog pagyapon kining active ug alive gumikan kay naa gayud iyang gahom nagpaluyo niini nga kini nilahutay gayud kay nagsulti man kini sa tinuod. Last na nag-share ay si Nanay Lucia po. Si Nanay po, siya po ang nagdala ni mong devotion sa Sagrada Familia. Kay lisod po ng organization walay leader no, na adjunay pangulo. So, magpasalamat din mi sa Ginoo nga ginampanan niya ang utos ng Diyos sa kanya kahit ito ay napakahirap. Dahil marami ka talagang matutunan kay Nanay. Dahil po sa kanya, nabago po ang aming pananaw sa buhay, paano natin pahalagahan at bigyan ng oras ang Diyos, paano natin bigyang halaga ang pagmamahal sa atong isigkatao, nalaman po natin kung ano yung mga bawal dito sa lupa na bawal din doon sa langit. So, pinaagi sa kanya nga kahit lisod, pero gikaya niya, tod kay siya pod, nahigugma sa Ginoo, gibuhat ra pod niya, kung unsa pisgo sa Ginoo niya, nga din atimanon usab ang mga tawo nga dunay pagtuo Ginoo. So, usan ako ni Ana, ang akong pamilya, ang tibok namong pamilya, nga diin natabangan pinaagi usab kaniya.
Dahil selebrasyon, di gid mawala ang pagkaing Pinoy, ang lechon. Salamat sa among mga kauban nga nag-ambag-ambag niini para do na po'y lechon ang mga selebrasyon. So dinhi sa among devotion, tinabangay lang ang tanan, no? Magbibigay kutob lang sa kaya nga ilang abot. Tungod kay gihimo man sad ni namo nakasabot ang tanan nga dili ni gihimo namo para kay nanay, para sa among devotion, kundili tanan namong mga halad pasalamat para gyud na sa Ginoo sa pamagitan lang nga naamin ni ani mong devotion sa da pamilya nga lagad. Tungod kay grasya man sad na namo, tungod kay ang Dios nagtan-aw man. Ika nga kung anong meron tayo galing sa kanya. Time rin nga tagaan to natog panahon ang paghatag pud para sa Ginoo. So gipaklans lang namo aron okay kaayo. Nag-alay din ang bawat lugar ng mga awit pahinungod para ni Mama Mary, isipasalamat usab. Din ang aming selebrasyon ay tinapos na pag-awit ng mga praising songs nga din makalipay usab sa among kasing-kasing. Mao nang ikaw igsuon kung kani nga video imo kining gitan-aw, kung asa man ka karon nga pundok, debosyon or kapunungan nga nangalagad ikaw, padayon ka na, seryosuha og pagmatinud-anon ug i-apply usab sa imong kinabuhi ang imong nakatunan ug imo usab ka nang ipaambit usab sa uban. Ika nga ang balang kasulatan nagaingon, daghang klase ang pagpangalagad apan usa ra gyapon ang atong gialagaran ang atong Ginoong Hesukristo nga atong mapahimot-an. For today's video, dito lang muna. Salamat po sa panonood. God bless po.